Rage on that beat, going crazy. Morning guys, so ayan, time check 4:26 in the morning. Kasama ko yung dalawa, si Balong and si Daddy. Parehong naka Aerox. Ito yung break-in ride nung Aerox, no? So break-in din yung jacket and helmet ni Daddy. And yung gloves na pala, hindi ko na naisama sa previous video kung nung bumili tayo ng gloves. Anyway, ito C5 na tayo and try namin makaabot ng Cafe Caterina, kaya ganun din kami kaaga umalis. And pag nakalusot ng Cafe Caterina, try naman namin umabot ng Jariels and pa-Infanta, no? Dediretso lang namin yung Marilaki. Basta ang goal is kung hanggang saan lang makaabot. Ayun, hindi na tulad nung dati na yung video natin puro hangin and malakas na background music, kasi tinakpan ko yung hangin dahil hindi nyo ako marinig, dahil nga wala tayong GoPro mic adapter pa nun. So anyway, nakompleto ko na yung setup ko ngayon. So ayun, maririnig nyo na rin ako na maayos. So first stop namin is Shell gasoline station dito sa may C5, para makapagpa-gas si Balong. And then ma-check ko yung tire pressure ng Aerox ni Daddy and yung MT-15 natin. Ayun guys, see you in a bit. So ayun guys, take off na kami. Dire-diretso na kami hanggang Cafe Caterina. So mas maganda kasi maaga tayong makaalis, no? So ngayon, chill ride lang talaga tayo. Alalayan natin si Daddy dahil break-in nga yung motor, yung Aerox, pati yung gulong break-in din. And ayun, ingat lang sa kurbada. Kumbaga mahirap ma-excite sa kurbada. So chill ride lang, kaya maaga para makalayo. And yun, maaga rin makauwi. So time check 4:48 in the morning. So ito, hindi ko alam kung ano nang may sakop dito, kung Pasig pa rin ba to o Marikina na. Pero isa lang masasabi ko, nasa Marikina na tayo. So yung ride na to talagang lang, chill ride lang, kumbaga breakfast run lang kami. Pero try natin sumagad ng Infanta kung papala rin. Pero kung hindi, okay na din kung saan lang tayo abutin. So ayun guys, sa mga bumabiyahe dyan, lalo na dito sa Marilaki highway na to, doble ingat kayo. Doble ingat kayo at hindi biro yung mga nakakasabay natin dito, yung mga jeep na kung tawagin nila yung mga patok. So yun, ingat kayo sa mga ganon. And sa mga na rin, sa pagmumotor nyo na rin, doble ingat tayo guys, dahil hindi biro yung mga likuan na to. Nagkalat na rin naman sa YouTube kung paano kayo babanking. Ayun, nood kayo nun. And pag-aralan nyo kung paano i-control yung motor, dahil hindi porket marunong kayo magbike, marunong na rin kayo magmotor. So yun guys, payo ko, nood kayo ng mga videos regarding sa pagmumotor, kung paano. And be safe always sa pagra-ride. So, isa pa pala guys,
Ayun, katulad ng ginawa ni Daddy, invest kayo sa mga riding gears. Huwag puro pa pogi ng motor, no? Siyempre, riding gears din, invest kayo. Hindi lang yung motor nyo yung pogi, pati kayo, di ba? Maganda tignan. So ayun nga, invest on riding gears. Kumbaga, di ba nang mapamahal kayo sa mga riding gears, at least kampante kayo na pag dumating yung oras na hindi inaasahan, talagang protected kayo, di ba? So don't buy yung mga fake na, lalo na sa helmet. Ayan. So ngayon pala ito, naka-imitation tayo na riding jacket, pero hopefully makabili rin tayo ng original natin na riding jacket natin. And ayun, mag-i-invest din talaga ako sa riding gears ko. And ayun, tulad nga nung sinabi ko, support the channel and everyone would be happy, di ba? So guys, ngayon pa lang mag-subscribe na kayo. And asahan nyo, pag lumaki tong channel na to, nag-boom tong channel na to, yung suporta nyo ibabalik ko talaga sa inyo yan, guys. Pangako yan. So ito, approaching na tayo ng Masinag. So ang pacing natin around 56-60 lang. Hindi ko alam kung bakit ganito lang takbuhan namin. Hindi ko alam kung si Balong ba nakaalalay lang rin talaga ng takbo para kay Daddy, pero tingin ko medyo nabibitin si Daddy. So senyosan natin ng konti yan mamaya, medyo bilisan. Pero since medyo sisiip na rin naman yung daan dito, kahit ganito na ang takbuhan natin. Baka may mga mag-comment na puro formal lang, ang bagal naman sa likuan. Di kayo na, basta kami chill ride lang. Hindi naman tayo pumunta dito para magpagalingan, no? Pumunta kami dito para enjoyin yung mga likuan. Kahit hindi kami expert sa likuan, enjoyin lang namin to. And ang pinunta talaga namin dito is yun nga, ma-break in yung aerox and yung view. And syempre yung masarap na pagkain sa taas. So yan guys, medyo binibilisan na ng konti ni Balong. At baka mamaya hindi tayo makalusot ng manukan. Mas okay na medyo bilis-bilisan lang natin ng konti, no? Hindi ko sure kung may nakikita kayo sa video natin dahil as you can see guys, madilim pa rin talaga, and 4:55 in the morning pa lang. So wala pa kaming ibang nakikitang mga riders na bumabiyahe din. And ayun, sa mga bumabiyahe din, di ba? Although late nyo na possible mapanood to, ingat sa ating lahat. Ang finish line natin hindi sa Cafe Caterina o sa Jariel, so kung saan pa man yan ang finish line natin, sa bahay, makauwi tayo ng maayos lahat. Sa mga likuan guys, hindi naman kahiya-hiya yung pagbabagal natin, yung hindi nyo pagbanking. Ang importante dyan, baka liko kayo, di ba? Anuhin mo yung pagbanking mo kung mag-overshot ka rin naman, di ba? Mas mayabang ka pa rin dun sa mabagal ka nga sa pagliko, pero hindi ka ako nag-overshoot. So hopefully walang mag-overshoot sa amin. God bless this trip and this ride. So ingat sa aming tatlo, and sa inyo guys, ingat kayo. Ayun guys, so siguro mamaya magtawag ako ng regroup muna kami, para konting reminders lang, dahil nga first time ni Daddy and hindi nga biro yung mga likuan dito sa Marilake. Konting reminders lang muna pagdating sa likuan, tumingin dun sa exit point, huwag kang titingin ng diretso, lalo na dun sa pagdating sa likuan. Kailangan ilingon mo rin yung ulo mo, kasi nga may kasabihan nga na kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin. So para kang lang nakangarap niyan, di ba guys? So kung may pangarap ka, i-aim mo lang yun, doon ka rin naman dadalhin yan. And syempre kailangan mo magsumikap para makuha mo yung pangarap na yun. Bakit ngayon tatlo lang kami? Well, may mga kanya-kanyang schedule din yung
ibang kasama namin nung last ride namin sa yung umabot kami ng Laguna na. So hopefully soon mas marami tayo, and hopefully yun makapag norte naman tayo. Plano ko rin siya na makapag north loop, so we'll see kung papala rin. Hanap rin tayo muna ng makakasama natin dahil hindi biro yung north loop na yun. Anak ng toka, basa, huwag ka natalsik. Lumalamig na yung simoy ng hangin dito, so ito yung masarap. So kanina sa Makati, pagalis namin pinagpapawisan pa kami dahil mga naka-jacket na, and hindi pa tumatakbo. Tapos medyo mabagal yung takbuhan, so may kainitan nga talaga. Ngayon dito iba talaga yung lamig dito no? Simula nung nagbabike pa tayo noon, ito yung mga inahabol ko sa mga pinupuntahan namin, yung malamig yung hangin. So kahit pa paano makaramdam pa man lang ng lamig na hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio, diba? Kumbaga ilang hours lang na pagmumotor o pagdadrive from Metro Manila, makaka-experience ka na ng ganito. Pero syempre kailangan agahan mo, kasi syempre iba pa rin pagka umaraw na. Here we go, boso. So ayun guys, nakalusot tayo ng first checkpoint dito sa may pagbaba ng Boso-Boso. Nagbigay na ako ng konting reminders na about dito sa likuan na to, dahil hindi dapat ginagawang biro tong likuan na to. So ayun, napaalalanan ko na rin sila. So ayun, ingat sa amin, diba? So ngayon, painitin natin ng konti yung gulong natin. So liko-liko lang natin ng konti. Ayan. Paalala lang rin na every time na magre-ride kayo, lalo na sa mga gantong likuan, always check your tire pressure bago kayo sumalang ng likuan. Ang advice ko lambutan nyo yung gulong nyo. Ayun, bakit lalambutan yung gulong? Para medyo ma-flat yung gulong, and mas malaki yung kumakapit sa asfalto. Hindi ko sure kung tama yung term ko, pero yun na yun, lambutan nyo ng konti yung gulong nyo. So yun guys, katulad nga nung sinabi ko, search lang kayo sa YouTube kung paano ba yung tamang pag-banking or tamang pag-corner or tamang pagliko. Ayokong hindi naman dahil ayokong i-share yung nalalaman ko, mas mabuti nang dun talaga sa mga experts manggaling. I don't consider myself naman na
expert. Well, nag-training rin naman kasi tayo before kung paano yung mga likuan or kung paano i-approach yung mga likuan. Pero syempre ayoko naman magmarunong, so mas mabuti na doon na talaga kayo sa mga marunong matuto kung paano lumiko, kung paano bumangking, yan. Pero syempre matututunan nyo kayong pagbanking, pero syempre dapat matutunan nyo rin na mag-ingat, kasi kung di rin kayo mag-iingat at nagmarunong kayo dito at nagpakahiga-higa kayo dyan sa kalsada, talagang pupulutin kayo kung saan man. So yun, alamin yung mga basics kung paano lumiko. Then katulad nga nung makikita nyo, nakalingon ako niyan dun sa malayo. So huwag kang titingin ng diretso at baka ikay mag-overshoot o magdire-diretso. So ayan, tingin ulit sa malayo, tingin dun sa pinakadulo na makikita mong daan pag lumiliko. So yun lang muna i-share ko. At mahirap talaga magmarunong dahil hindi naman tayo expert. Yun lang muna yung mai-share ko, na kampante ako na yun yung tama. So before approaching the corner, ano ka na, yung desert speed mo na, and then tingin sa malayo tulad yan. Huwag kang mailang na hindi mo nakikita yung nasa harapan mo, dahil nakita mo na yan So check mo lang talaga yung dulo na makikita mo. Katulad yan, malayo pa lang, tingin ka na para ma-assess mo na kung gaano ba kalalim yung kurba nito. So in fairness kay Daddy, ayan, papansin ko medyo kulang lang sa lingon, pero okay naman, safe lang rin naman yung speed ng takbuhan namin. So time check 5:27, no? Ito yung masasabi kong start na ng mga likuan. So tamang tama lang din yung oras namin, at dito na kami inabutan ng liwanag. Tsaka yun pala guys, bigyan ko kayo ng konting idea on what to search sa YouTube para dito sa mga likuan na to. Search nyo lang yung counter steering na tinatawag nila. So bigyan ko kayo rin ng konting idea ano ba yung counter steering. Yun yung pag liliko ka ng kanan, ang kabig mo pakaliwa, pero applicable siya sa mga medyo high speed na. So kung sa kanto-kanto ka lang naman din magmomotor, unless tumakbo ka ng 40 or 50 pataas, dun gagana yung counter steering. Pero kung takbo mo lang nasa G, I'm not sure yun nga, katulad nga nung sinabi ko, hindi ako expert. So kung tatakbo ka lang rin naman ng G's, hindi siguro mag-work yung counter steering. So dapat ang approach natin inside outside. Pero kasi si Daddy, may mga napapanood na nagsasalpukan dito dahil nga dun sa inside outside, nagtatagpo dito sa gitna. So diskarte niya na muna yung sa likuan, napaalalanan na rin naman natin siya kung paano lumiko. So not bad for the first time na mag-ride dito na. Kasi yun nga, totally iba talaga ang pagmotor kumpara sa pagbabike. So di porket natuto ka magbike magyayabang ka ng magmotor. So si Balong, ayun, medyo lumayo na. So dito lang tayo sa dulo, sweeper tayo kumbaga. So ayun guys, sa mga likuan, pag medyo nag-alangan, tingin lang kagad sa malayo. Tapos pagka-exit mo ng liko, refresh mo yung utak mo, kumbaga bagalan mo yung approach mo sa liko dun sa mga susunod na liko. Huwag mong pilitin guys,
Katulad nga nung sinabi ko, di naman tayo nagkakarerahan dito, di ba? Unless talagang kamote ka na gusto mo lagi kang nasa una, di mauna ka na, kita na lang tayo sa langit, no? Hindi pala naka-record, bad trip. Bad trip dun, oh. Huminto pa naman ako, hindi pala naka-record yung GoPro natin. Ang saklap nun. palang bikuan. Nagpasa na ba namin yung big safe? Sorry guys ha, ignorante pa rin eh. Hindi ko pa rin kabisado kasi to. So ano na ba to? Mukhang taas na to eh.
Sierra Madre Resort. Dito ito, Sierra Madre Resort Hotel. So dito na ata yung Artisan. Ito, Artisan. Daddy, anong sasabi mo? Magsalita ka naman dyan. Takot! Takot! Okay, minsan kinakatakot ang bisa. Basta hindi. Basta sa ano, bago ka lumiko, magbagal ka na, wag kang pepreno. Hanggat maaari, wag kang pepreno sa likuan. Pumreno ka man, likod lang. Ah, Balong. Ayun na, nakarating ka na. Nakarating na rin ako sa wakas. Tignan natin kung makasagad tayo ng Infanta. So yan guys, yung mga motor. So yan nga, Artisan. So hindi ko alam kung anong oras magbubukas to. Ano na ito, binili na ako kasi. Tignan lang muna natin yung view dito guys. So ito, XSR MT-15 lane pala to. So yan guys, Sea of Clouds. So ito yung maganda dito. Ngayon lang rin ako nakakita ng ganito, no. So yun guys, take off na ulit kami from La Francos. Take lang ng konting pictures. So ayun, di na rin kami masyadong nagtagal. At ito yung Cafe Caterina pala. Ano, kain na tayo dyan? O mag-picture lang dito, mas maganda ata view eh. Teka. So ayun, ayaw pa rin nila kumain. Ay, maaga pa daw. Gusto ng mga addict sa pagmumotor eh. So ayun, makikitambay lang muna saglit dito sa Cafe Caterina para mag-picture, no. So yan, Cafe Caterina. Oh, may checkpoint dun ah. Recording.
Adi, tayo ka nga, check mo dyan wallet ko. Wallet ko naman. Wallet ko. Andyan. Malamang yan andyan. Hindi ko naman, oo. Ayun no. Gusto mo naman. Naiwan ko kanina, nagpalit ako eh. Okay na. Okay, banat. So yun guys, katangahan ko na naman. So nalaglag yung susi ng motor natin kanina. Ngayon yung wallet ko wala sa bulsa ko, pero malakas loob ko na nandito sa motor ni Daddy. Pero syempre pinahinto na rin natin. Mahirap na, baka nawawala talaga, no? So medyo tanga lang. Tingnan natin kung makapasok tayo at least Jariels. Pero malayo-layo yung biyahe pa to, papuntang Infanta, no? Guys, unfortunately hindi na tayo pinayagan makapasok. So yun guys, hanggang dito lang ang biyahe namin. So okay na rin, hindi na rin masama at kahit pa paano nakalayo. Pero syempre alam ko si Daddy malungkot yan dahil ang goal niya is Infanta. Pero kahit pa paano okay na rin dahil nakalayo kami. So Martisem siguro kami kakain, and then biyahe na rin ulit pa uwi. At least naging safe yung biyahe namin, and chill lang yung ride namin. And ang pinunta naman talaga namin dito is ma-breakin yung Aerox niya, and kahit pa paano makapag-ride si Daddy. So time check 6:13. Nalagpasan na namin yung Cafe Caterina and yung Martisem. So eto, pabalik kami. Siguro Martisem na lang kami kakain ulit. I mean Martisem na lang ulit kami at doon na lang kami kakain. So ayan guys, Martisem na tayo. And mukhang bukas naman na sila. Kuya, sorry first time ko lang rin dito eh. Ano yung entrance fee na yan? Kasi pagka po dito meron din yung restaurant po. Oo. Pag sir kayo kumain po, wala na pong entrance. Okay, pagka So, kung hindi po kumain, automatic po meron pong entrance. okay. 50% po. Okay, bukas naman na yung kainan. Opo. Okay, sige kuya. Thank you. Saan po ba? Diretso lang po ito. Tatlo po. Pangalan sir? Okay na. Ay, balong.
sa restaurant, Ay, papabalidate. validation po yun doon. Okay. Kailangan po nila yan. Tapos paglabas po niyo sir, bibigay din po yun sa amin. Okay po. Validation po namin. Okay lang naman pong itupi muna. Ito muna. Alam po sir namin kung nagkain doon o hindi. Ano po? Okay po. Kaya, Kasi tayo hindi kumain, may bayad tayong entrance fee. 50 Opo. po. sige po, maraming salamat po. So yun guys, first time ko lang rin dito sa Martism, so talagang nakaka-ignorante. So ayan, kung kakain daw pala, libre yung entrance fee. Pero kasi mukhang maganda kaya ano eh, may entrance fee kung hindi ka kakain. So ito, yan yung ipapavalidate natin once na umorder na tayo ng pagkain. So dito na rin tayo kumain, di ba? Para hindi naman nasayang yung this parking is for 4-wheel vehicles only. So sagad pa rin tayo. Parkingan natin. Uy, puno. Bakit puno? Tabihan natin yung mga big bike. Total feeling big bike naman tayo eh. Ang susi nyo ha, madalas kayo makalimot ng susi nyo eh. So ayan, tayo Martism, kain lang, pahinga lang, and konting kwentuhan, and bakbak na ulit pauwi. Ang dumi ko nung MT-15 natin, no? I think 1 month na atang walang linis yan dahil tinambak ko rin muna, at yung Aerox yung naging pang araw-araw natin. So ayun guys, tapos na kami kumain dito sa Martism. So panalo yung pagkain, although may kamahalan. Siguro ang isang meal mo, mag-budget ka siguro 150 to 180 pesos. So ayun, rice meal na siya. So yung mga silog-silog, yung normal na silog, pero masarap naman, panalo. So sulit na rin para sa presyo, tsaka yung sa view. Siyempre may lugar din silang kailangan alagaan and maintain. So yun, sulit na din sa presyo. So ayun guys, kung pupunta kayo dito, handa kayo siguro 200 pesos each para sa pagkain nyo. Pero yung rice meal nila may libre ng coffee, and di ako sure kung unlimited kasi inalok ako kanina nung nag-a-assist na kung gusto ko pa daw ba ng kape or refill ng coffee. So yun, papavalidate nyo lang yung ticket nyo pagka umorder kayo para wala kayong bayarang entrance fee na 50 pesos each or 50 pesos per head. So pagka order, abot nyo yung ticket nyo and pavalidate nyo na kagad. So mamaya na lang ulit guys. Balik lang muna kami ng Cafe Caterina. May mga kaibigan din doon na taga South Sembo din sa Makati, na kaibigan talaga ni Balong. Kikitain lang muna namin. So ayun, tapos na kami ulit dito sa Cafe Caterina. So chill ride na lang. Since kanina nga wala kaming masyadong nakitang view dahil nga madilim pa. So ito, chill ride na lang ulit pauwi. Enjoy na lang namin yung mga view dito, no. So ayun, tapos na kami ulit dito sa Cafe Caterina. So chill ride na lang.
since kanina nga wala kaming masyadong nakitang view dahil nga madilim pa. So ito, chill ride na lang ulit pauwi. Enjoy na lang namin yung mga view dito, no. Hinto pa rin kami sa Manukan. So itutur lang din namin si Daddy dito sa mga kilalang lugar dito sa Marilaki Highway. So ayun guys, habang nanonood kayo, hingi lang ako ng konting segundo para mag-subscribe dito sa channel natin and tulungan nyo akong mapalaki tong channel na to. And sa mga nakasubscribe na at mga nanonood, maraming salamat sa inyo guys. So guys, ayun, biyahe na kami pa uwi. Hindi ko alam kung hanggang saan naaabot ang battery ng GoPro ko. So dito na rin ako magpapaalam dito sa vlog na to, and hayaan na lang natin malubat and din na ang tumapos sa video. So kung di ka pa nakasubscribe,
make sure na mag-subscribe ka na, and katulad nga ng mga pinangako ko ibabalik ko yung supportang ibinigay nyo sa akin. So that's it for now guys, so see you on the next vlog, and don't forget to like, share, and subscribe. So peace out guys. Please. Rage on that beat, going crazy.